Hey guys, good day po sa inyong lahat. Andito naman ako, si Merly, para magchika sa inyo. Gusto ko lang i-chika sa inyo na ano masasabi niyo tungkol sa sa pagsulong ng mga pulis doon sa KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ. Ito lang masasabi ko guys. For me, para sa akin, talaga ito ay hindi lang ito na nagpapakita sa atin, hindi nagpapakita sa atin na talagang ang mga tao, talaga the ordinary people, ay kaya talaga nilang tamas-tamasin. Hindi lang physically, ito away physically, ay gusto din na psychologically na tayo ay masisira. So, sabihin ko lang sa inyo na this is a sign of Satan. At bakit nila ito ginagawa? Dahil siguro ay hindi nila matatanggap na natalo talaga sila. Gusto ng mga dilawan na or Marcos administration, gusto ng mga dilawan na talagang nila kung sino yung very yung sumusuporta kay Duterte, yun ang talaga una nilang tatargetin. So ito ang hindi maganda guys, dahil masakit sa atin, parang physically damaged at saka psychologically damaged. Hindi lang sa loob ng KOJC ito na maramdaman ang ganitong mga kasalaubin. This is the whole Philippines ay talagang nasasaktan. Pero guys, ang solution dito, ito lang talaga ang solution dito. Ito ang gagawin natin ha. We have to bind as a family. A family means like a society. Lalo na tayong mga mahirap, religious, yung talaga nang believe in God. Kailangan magsama-sama tayo. We have to stand solid at saka firm sa natin, sa mga pagsasama natin, sa unity natin. Kailangan ng isa lang na talaga ang natin is to bagsakin ang Liberal Party. Kasi sila ang dahilan dito eh. Sa sobra nilang magnanakaw, sa sobra nilang kayamanan, ayaw nilang mawala sila sa pwesto. Yan ang gusto nila. At gusto nila na sila talaga ang ng Pilipinas. Gusto nila sila ang magdala ng Pilipinas dahil they used for so many years. They used to magnakaw. They used to use the money sa mga tao para lang ilagay sa bulsa nila at saka magkapera sila. Yun na namang habol nila eh. Kaya lang, ang pangit lang kasi hindi natin alam eh. Pinapabayaan na lang natin sila noon to lead a country, tapos pinabayaan natin na magnanakaw sila in a silent way. Diba? Wala tayong nakikita. Naniwala tayo sa media, ng social media naman, ay tinatakpan ang mga kagaguhan ng mga gobernong ito kung anong ginagawa nila. Diba? Tinatakpan nila dahil nakabenefit sila eh. Dahil ang Liberal Party ay nagbayad sa kanila ng milyones just to news the good news, but actually they're doing the bad one. They are involved in killing, they're involved in pagnanakaw, and they are involved in destroying anybody basta opponent nila. So yung ang pangit sa Liberal Party guys. So very important sa atin ngayon ay magsama-sama tayo, magkaisa tayo, very solid na ipanalo natin si Sara Duterte, ipanalo natin siya sa next election. Dapat siya ang manalo. Dapat siya ang manalo guys. So, alam kong maraming nasasaktan doon sa loob, pero guys, you just relax, don't be stressed and don't be distressed kasi hindi maganda yan sa kalooban natin at saka sa pag-iisip natin. You have to be calm. Basta solid lang kayo to vote for Sara Duterte for the next election. At saka ipanalangin lang natin na magbabago ang isip ni BBM na siya na yung in control sa mga pangyayari ngayon. Hindi yung administrasyon niya ang basta-basta na lang kung anong pinagawa against Duterte. Kasi ang kasi ngayon, ang problema kasi dito ay yung yung gusto nila silang yung ang gusto nila na natalo kami ngayon, tapos hindi namin nakukuha ang gusto namin, tapos hindi na kami makapagnakaw, yung mga ganyan na mentality. Tapos sisirain tayo. This is
We are in the era of a rich versus poor. Poor versus millionaire. You know? Pero hindi nila iniisip, guys, na tayong nasa baba. We are the one who work very hard para umasenso yung mga nasa itaas. Nilagay nga sila sa itaas ng Panginoon to lead the country peacefully. Pero ang ginagawa nila kasi cronies eh. Itong Liberal Party kasi ay napakapangit yung sistema kasi nila eh. They're all for money. Ang pangit ng sistema nila. Biro mo naman, yung presidente nila is naka-align lahat ng mga agencies doon sa Pilipinas. Kahit anong mga agency, lahat yan yung the first 3 highest position ay nakatutok sa presidente. Ibig sabihin, magkano mga budget nila dyan sa agency na yan ay mapunta talaga sa pocket nila. Tapos people in the ground who work in that agency under the ground only get a very enough, not even enough to eat, enough to pay a bills, wala nang extra. Enough lang to eat 3 times in a day. So yung ginagawa nila, they give them a very poor salary na dapat sana may share ang mga tao sa baba na ma-increase ang salary nila. Pero ito lang tandaan natin, guys, kung isa kang empleyado na naramdaman mo na 25 or 30 years ka nang nagtatrabaho tapos ang increase mo ay napakaliit lang. Hindi pa kayang bayarin mo ang na-loan mo. So, isa ka sa society na talagang kinukurap ang sweldo mo sa Liberal Party dahil they are more on magdanakaw. Very, very magdanakaw talaga. Sabihin ko na lang, this is really very true because this is not only happening in the Philippines or in other country. Kung manood tayo ng mga video or mga dyan, this is world. So, panahon na talaga na we have to take down the Liberal Party. Hindi na sila dapat paupo.